Ready na po ba lahat? So, yan po ay matagpuan sa John 13 verse 1 to 16. So, bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis. Sa daigdig na ito, upang bumalik sa Ama, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minamahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, iniligay ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkatuloy niya si Jesus. At alam ni Jesus na ibinigay ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbiglis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang ginawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos." Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Dahil dito, sinabi ni Simon Pedro, "Kung gayon, hindi lamang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo." Sumagot si Jesus, "Ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buong niyang katawan. At ako'y malinis na, subalit hindi lahat kayo." Dahil alam ni Jesus kung sino ang nagkadalo sa kanya, kaya sinabi niya, malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang sinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupan niya. Sinabi niya sa kanila, "Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro, Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon na nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan, pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi makahigit sa kanyang Panginoon, niyang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya." Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Makakalapit naman kami sa inyong Panginoon dahil sa inyong mga salita. At dito kami, Panginoon, ng pangitaas ng iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat ng bawat sa amin. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Hinihingi po kami ng patnubay sa inyo, Panginoon. Ganun din po ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo magsalita, Panginoon. Bigyan niyo po ako, Panginoon, para sa inyong mga salita. At ihanda kaming sarili, Panginoon, sa inyong mga salita. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So kanina nung nagsimula ang awitan, parang first row lang po nung magsisimula na yung message, gano'n na karami. Nakagulat. So, ayan po, recap po nung naka-Sunday, yung topic ni Pastor Roland, napakaganda po. Bali, ang topic po niya ay soul detox. Present po ba kayo na Sunday? Amen. Palapakan po natin ang bawat isa. So, dun sa topic niya na soul detox, kung ano man yung pinapasok natin sa ating katawan, yun yung magre-reflect sa atin. Tama po ba? Magre-reflect na kumakain ka ng mga bawal, kumakain ka ng hindi maganda, magre-reflect yun sa ating katawan. Pag di maganda kinakain mo, malalasan ang katawan natin. Tama po ba?
So, sinundan po yun ng taming the tongue. So, dahil sa pagkain, gagamit tayo ng dila. Tama po. At dahil sa dila, dahil sa mga salita na naririnig natin, yun yung nararamdaman ng puso natin para ikilos naman natin. So, bali, yung mensahe ko ngayon, kadugtong siya ng mga nakaraan. So, sabi nga sa Bible, basahin mo ng paisa-isa yan dahil magkakasunod lang naman yan. Magkakasama yan, isa lang din ang pinakang ugat at pinakambong yan. Ano po? So, may hirapan tayo. Ayan, may hirapan tayo na magmahal kagaya ni Jesus. Hanggat punong-puno tayo na sama ng loob dun sa mga pinasok natin sa ating katawan. Amen po ba? So kung hindi ka pala nakapag-detox nung nagdaang araw, Lunes hanggang Sabado, mahihirapan ka gawin yung ginawa ni Jesus sa kanyang mga kapatid. Kung baga mababaliwala yung mensahe ngayon, kung hanggang ngayon, nasa tiyan mo pa rin yung mga pinasok mo sa iyong katawan last Sunday. Amen po ba? So, ready lang po ba kayo ngayon na tanggapin ang salita ng Lord? Amen. Amen. Yung iba, mahina yung amen. Parang sinasama pa yung pakiramdam. Ano po? So, tayo po ay nagsisimba lang. Tayo po ay nagte-church lang. Dahil lang po ba sa biyaya na natatanggap natin o hindi pa natatanggap, na pinagpipray natin, na nagsisimba ako ngayon dahil may pinagpipray ako kay Lord. So naalala ko nung bata ako, no? Mga kapitbahay namin sa probinsya yan. Pag tinanong ng tatay ko, nanay ko, oh, saan ka pupunta? Pare, pati, saan ka pupunta? Sisimba, magpabawas ng kasalanan. Nagiging dahilan na lang yung pagsisimba para lang magbawas ng kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan niya, patuloy niyang ginagawa. At tuwing linggo, binabawasan niya yung kanyang kasalanan. Amen po ba? Kaya lang siya nagsimba. So, ang kasalanan mo 10, nagsimba ka na 1 beses, siyang pa yung kasalanan mo. Kasi nagbabawas ka lang. Amen? Dapat ka, paghakbang, nabanggit na nakaraan, 2 hakbang paunahan, 1 hakbang pabalik, atras. So, sa pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos, naniniwala po ba kayo, mas mahal ni Jesus yung naliligaw kaysa yung nakakilala? Tama po ba? Kasi bakit? Sa 100 tupa, naligaw yung isa. Iniwan yung 99 kasi alam naman niya yung 99. Okay naman itong 99 eh. Kaso yung mahal ko, nananayiligaw pa, ano yun? Pilay pa naman yun. Hindi pa naman yung makakain ng ayos. Diba? Ibig sabihin, mas mahal na Jesus yung naniligaw. Kapatid, kung ikaw nakatanggap ka ng biyaya, huwag tayong papayag ng isang kapatid natin ay maligaw. Di ba? Kung okay ka at meron tayong kapatid na may sama ng loob, may galit, huwag na huwag tayong papayag na yung taong yun ay mapasama. Di ba? So, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa damdamin, kundi gawa. Ang pag-ibig ni Jesus ay modelo ng pagmimisyon. Amen? Nasa gawaan po. Paano po ba tayo magmamahal ng kagaya ni Jesus? Gaya ng lumikha. Ayan. Number 1, serve with sacrifice. Diba? Maraming naniniwala kay Lord. Do you believe in God? Yes. I believe in Jesus. Sa Facebook, sabi niyan. Do you believe in God? Yes. I believe in Jesus. You obey God. Wala na. Hindi na makasagot.
Maraming naniniwala, pero walang sumusunod. Napakasakit. Ano po? So, sabi nga, Kristiyano na, pero anong pinagkaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Ang pinagkaiba? Pinagkaiba, Kristiyano, nakakilala. Yung hindi Kristiyano, hindi pa. Pero meron pa rin iba. Iba pa yung sumusunod. Nakilala mo lang, oo. I believe in Jesus nga eh. Siya ang tumubos ng ating mga kasalanan, kaya dito na ako. Pero pag-usapang pag-obey, mabibilang mo lang sa kamay. Masakit mag-isipin, tama po ba? Ibasehan yung lagi ka lang dito, pero alam mo ng puso mo, puro galit, puro inggit, sama ng loob. Pero wala ko pagsasabi. Napakaliit po, dito malaki pa lang. Titig ako ng titig doon. So pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at hindi mo lang hugasan ang mga paa ng alagad at punasan ng tuwalyang nakabigis sa kanyang baybong. Ang Panginoong Jesus ay bumaba sa lupa, hindi para paglingkuran naman po. Bumaba siya sa lupa upang maglingkod. Nagsakripisyo siya para paglingkuran tayo. So, gagayahin natin yung ginawa ng Panginoon Diyos. Sakripisyo. Napakahirap magsakripisyo. Amen po. Napakahirap magsalita ng salita ng Lord. Diba? Diyan napapasok yung mga dahilan natin. Diyan napapasok yung mga gawain. May gawain sa bahay. Diba? Pero naniniwala naman tayo kay Lord. Yun naman yung kagandahan. Basta naniniwala. Tapos, huwag mo nang tanungin kung susunod. Tama ko ba? Ay, sinumperin na tayo. Tapos na. Ayan. So, nagawa ko ng kodigo. Ano po? Ayan. So, tanong. May tanong. Mamaya, may tanong ulit. Serving is not about comfort. It's about commitment. So, magseservisyo ka lang ba dahil komportable ka? Magseservisyo ka lang ba dahil may gusto ka lang? May gusto ka lang na kaya magseservisyo. Kaya ako nagtrabaho kasi may sweldo. Wala sweldo, wala trabaho. Tama po? Wala kain, wala trabaho. Grabe. So hindi laging madali ang paglilingkod. May oras, may pagod, at minsan sariling kagustuhan ang isusuko. Nananawagan, sino po ba ang pwedeng mag-back up? Na mali ka pa na nasimul mo pa. Dapat tinignan mo na lang. No, nakita mo pa. Ay, nakita na nasimul. Kaya idadahilan ko bakit di ako makapag-back up, di ako makakanta. Di ba? Hindi kung simple lang. Pero hindi tayo makapaglingkod dahil siyempre meron tayong mga may mga oras tayo, may mga ginagawa tayo, dahil alam mo naman. So mamaya may inihanda ang word. So, ang word, ay na po ba yun yung survey? Di pa, ano po, susunod. So, alam naman na natin kung anong isasagot natin doon sa survey. Di ba? So, katulad ni Jesus, hindi siya naglingkod para magpakita ang tao, kundi ialay ang kanyang buhay. So, ialay pala ang buhay. Ano po? Di lang oras, lahat iaalay, pati bulsa. Iaalay yan. Di ba? Pwede mo sabihin mo, mahal mo lang. Mahirap naman yung mahal mo lang, pero walang sakripisyo. Sinabi mo lang, kung ikaw ay babae, sinabihan ka ng mahal kita, pero hindi mo maramdaman. Ganon din si Lord. Ramdam ni Lord kung hindi totoo yung pagsasabi mo na I love you. Grabe yung kanta kanina, puro I love you, haba. I
iyo. Pahina. Hindi ako susunod. Busy ako. Sacrifice means giving even when it costs us something. English, Tagalogin ko. Pwedeng oras, resources, o personal na plano ang isusuko para sa kapakanan ng iba. Nagawa na po ba natin yun? Sa kapatid natin, sa pamilya natin? Di ba yung kaligayahan mo sa nanay? Oo, lagi yan. Yung susubo na lang, di ba? Ibibigay pa sa anak. Tama po ba? Pero yung para kay Lord kaya, kailan mo kayang ibigay ng buong-buo? Malalaki topic na nakaraan, ano? Nagbibigay ka pero panis pala, binibigay mo. Nagbigay ka pa, ibig sabihin, wala sa kalooban yung pagbibigay. Nasabi na binigay mo. Pero wala sa kalooban. Diba? For the picture lang yun nag-abot. Pero yung kalooban, hindi niya binigay lahat. Ang isang magulang na nagtatrabaho ng doble para masuportahan ng pamilya ay larawan ng paglilingkod na may sakripisyo. Sipin mo, isang trabaho, dinoble mo pa. Diba? Para sa mga anak. Ang tawag mo, sakripisyo. Diba? Kung may intindihan ng mga anak ngayon yan eh. Yung sakripisyo ng isang nanay, tatay, para sa kanyang anak, paligapang lang, no? Grabe. Tapos yung anak, sasabihin lang sa'yo, wait. Pigang-pigahan na yung puso mo, no? Sabihin ng anak mo, wait. Buti wala din yung anak ko. Sabihin, Daddy, pinaparinggan mo ba? Din anak, yung katabi mo yun. Number 3, sacrificial service leads to eternal impact. Grabe, may impact po pala yung pag-servisyo natin ng totoo. Servisyo totoo. Ang lahat ng ginagawa natin na may kasamang sakripisyo para sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen? Amen. So hindi mo kailangan sabihin na ikaw ang nagluto, ako naglaba, ako ang naganto, ako ang ganito. Hindi na kailangan. Mas maganda na nakakita si Lord kaysa sa tao. Kasi pag tao sa tao, nagkakalukuhan lang kayo. Magpapataasan kayo niyan, walang nanalo sa pagtatalo. Tama po ba? So matatagpon po yun sa 1 Corinthians 15:15. Lahat ng ginagawa mong sakripisyo, may kabuluhan yan sa Diyos. Hindi mo yan makita ng asawa mo, ng anak mo, pero ang Panginoon ang nakakakita niyan. Hindi mo kailangan presyuhan yan. Amen po? Walang presyo sa pagbibigay ng totoo. Kapag nagsilbi tayo na may sakripisyo, nagiging patotoo tayo sa pag-ibig ni Kristo sa iba. Amen? Matatapos na tayo. Sa tatlo lang yan. So, speak with sincerity. So, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon ako. Kung ako ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng iyong mga paa, dapat ninyong hugasan ang isa't isa. Aray ko. Hugasan ang paa ng isa't isa. Ay, paano kung kaaway mo yun? Hugasan? Baka hagisan mo ng tabo. Tanong, nakaranas ka na ba ng taong nagsabi ng maganda pero ramdam mo hindi totoo? Amen. Huwag mong bulahin, hindi naman talaga maganda. Sabihin mo yung totoo. Ang totoo, kaibigan, nagsasabi ng totoo yan. Ay, sister, ang ganda ng buhok mo. Ay, nasa loob naman, Diyos ko. Kulot-kulot, di maintindihan mo. Ano, Mare? Ganun ba yun si Mare? Nagkasala ka pa sa buhok ng kapatid mo. Pinuri mo, pero nilaglag mo. Mare, ang ganda ng lipstick mo. Sa parang kulay, di bagay sa kanya. Mare, ang ganda ng kilay mo.
ba nangyari? Saan mapapunta ang kilay mo? Naninigaw! Lahat na lang binati. Ang salita ay mabigat, nakakapagpalakas, o nakakasakit. Amen? Diba? Simpleng bitaw ng salita. Kaya mong palakasin ang nanghihina. Simpleng bitaw ng salita. Kayang panghinaan ng taong malakas. Nangyari sa akin to, bago to. Grabe, isang text lang. Para akong sinakluban ng langit at lupa. Pero hiyang-hiya ako talaga sa Lord. Bakit? Kung siya nga kaya maghugas ng ibang tao, ako na tao lang, bakit hindi ko kayang gawin? Bakit hindi ko ibaba ang sarili? Amen. The more na binababa mo ang sarili mo, the more na iaahat ng Panginoon. Gas-gas na kaya, hindi. Pero bakit ramdam na ramdam mo sa sarili mo na nagpapakataas ka? Para sa tao? Para sa Diyos. At the more na ibababa ka, itataas ka na. Kita naman niya, inalubog ka na eh. Diba? Kitang-kita yun ng Panginoon. Kaya tinawag tayo ng Diyos na magsalita ng may katapatan at sinseridad. Seryoso. Diba? Pag magmamahal ka ba, ano sasabihin mo sa asawa mo? I try my best o I do my best? Pag sinabi sa'yo na nililigaw mo, I try, huling pagkikita nyo na yun. Kasi susubukan lang niya yung pagmamahal. Paano kung makita na masama ugali mo? Ay di wala na. Pero kung mahal ka niya sa kabila ng sitwasyon mo, kahit anong ipakita mo sa asawa mo, mahal ka niyan. Tanggapin mo lang. Ang sabi nga ng kopi ko, tamang tamis. Ibig sabihin, may tamis, may tapang. Ibig sabihin, tanggapin mo kung ano siya. Kung ano sitwasyon niya. Maging seryoso ka sa kanya. Amen po ba? Halimbawa, ang kaibigan na nagsasabi ng totoo, kahit masakit kaysa sa sinungaling na puro pambubola. Nabasak niyan, nababit ka rin kanina. Sabi nga po sa Luke 6:45, for the mouth speak what the heart is full of. Kung ano nararamdaman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig. Lagi kang galit, lagi kang masaya, masaya ka sa bahay. Amen po? Lagi ka na kasi mama pagpunta mo ng church, sama yung pinanggalingan mo, magulo. Diba? Pero maganda dyan sa church ka nagpunta. Hindi kay kumpare, hindi kay kumare. Amen? Tamo na may problema tayo, punta tayo ng church. Ang simbahan ay ospital. Kung sa mga doktor naman sa church, abay gamutin naman natin yung may sakit. Grabe na, punta nga dito, masama nga ang loob. Tapos tatalingan mo naman yung buhay, ay maaaring malapit ka na. Sa church nang punta. Yung masama ang loob sa church. Tama po? Parang mali yung napuntahan ko. Yung sakit ko lumala. Ang sabi, beta-gain lang. Bakit kailangan ko nang ipasok? Ano yung sinapasungkan? Scanner ko ba? CT scan? Sabi mo, beta-gain lang ang kailangan mo. Napunta ka sa maling doktor, sasabihin sa'yo na ang buhay mo ay 5 seconds na lang. 5. Or, makakalapit ka pa kay Lord. Diba? Kawawa naman. Maling napuntahan. Kaya kapatid, pag magkikwento ka sa tama, para tama yung sagot. Diba? Kapag gawa ka ng bahay, punta ka sa engineer. Huwag sa kontraktor. Gusto yung pera mo, poste pala. Paano naman kami dyan ng pamilya ko? Walang bubong. Diyos ko. Ang pananalita
ay salamin ng laman ng puso. So, careful po tayo sa mga binibitawang salita. Amen po? Careful. Kasi maraming nakikinig. Di ba? So, stand with steadfastness. Grabe yan. Sabi diyan, bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang wakas. So, ang pagmamahal pala hanggang wakas. Hindi puro simula. Diba? May mga partner ba kayo ngayon na sa simula lang magaling? Diba? Nung nanliligaw, ipaglalaba kita. Susungkitin ko ang bituin para sa'yo. Mayroon bang mga ganun tatay ngayon? So, congrats kung yung tatay niya nandito pa hanggang ngayon. Palakpakan mo si Lord. Kasi tinayuan niya yung sinabi niya eh. Hanggang wakas daw eh. Amen po ba? So, hindi ka nilalansing. Hindi ka nilalansing ng taong yun. So, napakaswerte mo kung wala ka pang partner. May chance ka pa. At kung meron na, tsagain mo na. Mag-rapture naman na. Di ba? Kaibig-ibig ba ako? Nung nagutom. Ang pagmamahal, gutom at busog, sabihin mo yan sa mahal mo. Di lang busog eh, pag nagutom na, iwanan mo na. Grabe ang Panginoon Diyos, bakit? Hanggang wakas. Hanggang wakas. Hindi puro simula lang. Amen po? Paano ka mananatiling matatag kapag dumarating ang problema, tukso, o pagsubok? Diyan tayo susunod. Tinanong, matatag ako, Lord. Mahal kita, Lord. Ito na ang problema, wala ka nang maisahin. Lord, mahal kita, Lord. Diba? Kapag ganyan ang problema, diyan tayo sinusubok. Diba? Marami dito sa atin, may mga problema yan. Pero tingnan mo naman, hindi halata. Hindi halata yung may mga problema. Nakakiti pa. Diba? Ganyan ang Pinoy, ganyan tayong mananampalataya. Hindi halatang malaki ang problema. Diba? Amen? Bukas puputulan kami ng kuryente. Diba? Simple. Kuryente lang. Ino naman, wala namang kuryente, buhay naman ang tao. Ngayon, nawalan ka ng wifi. Gusto kayo magsimba. Wala kami ng wifi. Baba mo ng dahilan. Di mo ba? Halimbawa, ito, isang guro, Sunday school, na patuloy na nagtuturo kahit gaano kakukulit ang mga bata at kakaunti lang. Diba? Talagang tinayo niya yung ano niya, tinayo niya yung kagustuhan niya na maglingkod. Hindi niya tinitingnan na yung pagod. Bakit ba ako nandito? Bakit ba ako nagtuturo sa mga kakakulit ng mga bata? Ito, nilinis ko na kapalat. Pag di mo naiintindihan yun, mapapagod ka. Amen po? Makikita mo lagi yung mga mali ng bata. Di mo nakikita na yung bata mo pagdating ng araw, isa na sa tumatayo dito at nagtitestimony ng kanyang buhay ng dahil sa iyo. Dahil sa tulong ng Lord. Amen po ba? Amen. So hindi sapat na magsimula lang. Ang mahalaga ay matapos na tapat. Basta. Bilis lang mo. Conclusion, paano ka mapapatulad, mapapalapit kay Lord? Serving with sacrifice. Diba? Nagsasakripisyo ka ba ngayon? Nakapag-sakripisyo ka na ba ngayon? Diba? 40 years na ang simbahan. Yung sitwasyon mo ba nung first day ng church ay parehas pa rin ba ngayong araw? O nag-step up ka na? Diba? Kailangan inaanami sa sarili mo. Binabalikan mo kung bakit ka nagsimula, kung bakit ka nakakilala.
tiyagain mo na. Malapit na. Di ba? Magpapasko na naman mo. Di ba? Ano na naman yung sasabihin mo sa December? Sa January, sasabihin mo na naman. Ano na, New Year's resolution. Lagi ako maawi. Sa church. Di ba? Si Lord, ano nakakaalam mo? Hindi mo na kailangan sabihin yun na maglilingkod ka, ko naman sila pinagpipray na magkasakit-sakit eh. Sabi ko mahaba po yung buhay. Masaya silang magkakwentuhan. Diba? Ito kaya 20 years ka, buhay pa tayo. Yung lasa ng alak, wala ng lasa. Parang tubig na. Sipin mo kaya, nagiging masaya naman ang inyong dahil sa kausap. Pero masaya rin sa church, amen mo ba? Diba? Ang pagkain ng tao, tingnan mo ito. Pag kumain ka ba, mabubusog ba anak mo? Pag kumain ba ang anak mo, mabubusog ka? Ibig sabihin mo lang, may kanya-kanya tayong pagkain. No? So, hindi naman na siguro masama na
yung anak mo, inadala mo dito, na ituro mo sa kanya ang salita ng Lord, wala ka ng kasalanan kung anong nangyari sa anak mo, sa pamilya mo. Hindi mo ba? Ang mahalaga, hindi ka nagkulang, nagabayan siya. Amen po? So kung ano man ang mangyari sa anak mo, tumanda ka, lahat ng tayo mawala, hindi tayo mawala. Amen po? Kung ano man ang mangyari sa anak mo, napariwara, nakulong, pumatay ng pastor, 21 years old, nakasnek ng pastor. 21 years old, pumatay ng ginagamit ng salita ng Lord. Ano lang ang isip ng bata yun? Ba't nagawa niya yun? Binayaran ba yun? Dahil kaya sa pera? Galit? Sama ng loob? Papatay ka para doon? Sayang yung buhay, 21. Kung mabubuhay siya hanggang 60, oh, wala na. Sinira na yung buhay niya. Sino nagkulang? Magulang ba? Tingin ko hindi. Kasi may kanya-kanya tayong pagkain. Turuan natin yung mga bata. Kumain ng tamang pagkain. Pero pag nalasa niya, hindi mo kasalanan, wala kang pagsisisihan. Amen po? So, salamat na lang, naging ano ka, kahit pa paano. Nagawa mo siya ng paraan. Pakilala, dinala sa church, sa muslim. Siya pa rin yun. Siya pa rin yun. Di po ba? Tinan mo yung tatay pa nga ang nagsuplong dun sa anak eh. Diba? Para maligtas pa yung anak niya. Makakilala kayo sa rehab. So, yung nabasa ko sa share ko lang. Hindi naman ito pero may share ko lang. Sa isip ko eh. Yung nangyari kayo, kilala mo si Rahab. Pag di ka nagbago ay mararahab. Ay, rehab pala yun. Hindi, si Rahab. Si Rahab. Si Rahab. Buong pamilya niya naligtas sa mabo nung sinalakay ang Jericho ng mga Israelita. Sipin mo, dahil sa pananampalataya ng isa, ligtas ang buong pamilya. Dahil sa tinulungan mo kami, paniligtas ka. Amen po. So, pwede pala, bilang head of the family, o bilang ikaw, may magagawa ka pala para sa pamilya mo. Para sa ibang tao, may magagawa ka pala sa pananampalataya. Amen? Yung po yung kay Rahab. Siguro kahit hindi na, masama yung lugar na yun, Jericho, gugunawin yun eh. Lulusogin yun eh. Diba? Pero taligtas yung pamilya niya. Siguro kahit meron doon bata na walang alam mo, kahit tatay na walang kamuamang, naligtas eh dahil sa pananampalataya. Kapatid, pananampalataya lang. At may kasamang paggawa tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kalimutan na natin yung ano? Samaan ng loob. Kakaunti na tayo dito. Yung babauunahin natin. Di ba? Paano lilipat na tayo doon? Masaya doon. Dito tayo, sulit tayo dito. Dami rin tayo. Maniwala ka lang. Marami man din nakakakilala sa labas. Ngitian mo kasi pag lalabas ka dyan. Lalabas ka dyan, sisimangon tayo. Sino ba yun? Papasok ka ng simbahan, nakasimangot ka. Makikita ka naman, believer, highway pa naman yan. Buti kung nasa sulok tayo ng simbahan, no? Tago. Hindi naman ako makikita kung maging totoong Kristiyano. Kita ka dyan pag lalabas mo. Paano? Tapusin ko na. Time sa offering na tayo. So, huling speak ko po dito ay 2023. Ano po? Every 2 years lang. Bihira. Bihira. Kaya kung mag-speak kasi, sabihin mo, ikaw na mag-speak ulit. Sorry, mabihay kami ulit pa isihan. Mabihay kami Bicol. Puro dahilan. Diba? Di na upusan ng dahilan. Gawin mo naman ang paraan. Amen po? Amen. Sige po, tayo po tayo.